Ang totoo niyan, kapag may script naman, mukhang hindi naman talaga naiintindihan natong si Sara Duterte ang kanyang sinasabi. Kasi meron siyang talumpati dyan sa Davao City dahil nga dito sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At kung makikita nyo, kung titignan nyo mabuti, hindi niya alam ang kanyang pinagsasasabi. Daig pa nga daw ang kindergarten magbasa na itong isang ito eh. O daig pa ng kindergarten kung paano magbasa itong si Sara Duterte. Wow! Yan ba ang gusto niyong maging presidente? Tapos ito pa, ito yung huling sinabi niya. Gusto daw niyang makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Kaya, ito ata yung gusto niyang i-justify or ito ata yung kanyang justification na hindi niya daw ginusto ever na kuhanin ang pwesto netong si PBBM or kuhanin nga ang Malacanang. Hindi daw niya yan ginusto. Ayaw daw niya. O ayun, nagkaroon ka ng rason ngayon. Pero kasi yung rason mo na gusto mong makita ng taong bayan ang kawalang hiyaan ni PBBM, bumalik sa inyo. Kasi kung titignan natin yung description na kawalang hiyaan, walang hiya, hindi bagay sa nasa Malacanang dahil nagtatrabaho ng maayos ang tao. Dito po sa amin, lahat ng tao kahit po tayo ay nabiyayaan ng libreng bigas. Ang dami. Lahat lahat kahit sanggol meron yan. So ang ibig sabihin, kumikilos ang nasa Malacanang. Kumikilos ang ating gobyerno para kahit papano hindi natin maramdaman yung mga krisis na gustong-gusto na itong mga DDS. Gustong-gusto nila may krisis eh. Oo nga naman, para lumabas na bayani ito si Sara Duterte. Ang totoo niyan, ito, ang sabi ni Attorney Claire Castro, ang Vice Presidente kapag walang script na binabasa, walang modo, lumalabas ang totoong anyo. Alam naman ng sambayanan kung ano talaga ang anyo ng isang Sara Duterte. Sa ngayon, nasa stage etong si Sara Duterte ng tinatawag na pagkukumpuni ng kanyang nasirang imahe. Ang tanong, may pag-asa pa bang makumpuni yan? Mukhang wala na. Papalapit na kasi ang impeachment trial.